Teknik paano masupalpal kung ano yung motibo ng lalaki sa'yo. Okay, na dito mo talaga masupalpal yung isang lalaki. At saka dito mo rin talaga maisasalba yung future mo. Yes. Well, ito mga utol, kung minsan kasi, lalong-lalo na talaga sa mga kababaihan, ay hindi marunong magkilatis sa isang lalaki. Na kung minsan is nagpadalos-dalos na lang dahil sa emosyon, dahil sa nararamdaman, or ginagrab na yung opportunity na nandito na may lalaking nanliligaw. So kailangan ko nang sagutin ito dahil ako mismo ay nagmamadali rin kasi matanda na ako, kasi maraming nagsasabi sa akin na parang napag-iwanan na ako ng kalendaryo. Yes. Well, ito mga utol ha, kung hindi nyo rin kasi pagmamasdan ng maigi kung sino at saka kung ano na klase yung tao na lalaki yung manliligaw mo. Kasi kung hindi mo siya napagmasdan or kinilatis ng maigi, ay talagang dito ka lang din mapapahamak na hindi mo alam na ito pala yung magiging kahahantungan mo sa lalaking ito. So that's why mga utol, bago nyo pa ibigay yung lahat-lahat, or bago ka pa bumigay, or bago ka pa ma-fall in love or mahulog sa lalaki na yan, kailangan mo muna gawin yung bagay na ito. Okay? Na yung ituturo natin sa ngayon is kung paano mo masupalpal talaga kung ano yung motibo ng lalaki sa'yo. Na malay natin, baka hindi naman talaga pagmamahal. So ito po, actually, meron tayong 2 months rule. Yes? Na kung meron tayong 3 months rule na tinatawag, na bago ka pumasok sa isang relasyon is dapat 3 months muna nagpahinga ka. Yes, same thing din sa manliligaw mo. Na kailangan is sa loob ng 3 months ay hindi rin siya dapat nakapagjowa na or nakapagjowa. Or kailangan is hiwalay na siya sa jowa niya ng 3 months ago na. Okay? So ito ngayon, may 2 months rule tayo na kung paano mo supalpalin talaga kung ano yung motibo ng lalaki sa'yo. Na yung una sa lahat, dito natin masasabi yung 2 months na kailangan huwag ka muna magpalabas ng pera sa loob ng 2 buwan. Yes. Bakit natin ito nasasabi? Kasi karamihan, yung mga ilan-ilan dyan ay walang iba na motibo, that's why pumapasok sa isang relasyon. Dahil kung minsan ay yung habol sa isang babae is pera mo lang naman. So, ito mga utol ha, sa loob ng 2 months, kung yung lalaki is hindi rin nagpapalabas ng pera, that is a red flag. Okay, red flag po yan na kailangan mo nang umatras dyan. Na yung tipong nasanay siya na ikaw itong nagpapalabas ng pera, or yung gusto niya, like for example, isang bago pa lang kayo, is ikaw ito palagi din magpapalabas ng pera. Na let's say sasabihin, kahit sabihin pa natin na ikaw yung may trabaho and then siya is wala. So, biruin mo yan utol, hamakin mo. Magiging padre de pamilya yan balang araw. Magiging tatay yan ng anak mo balang araw. So siya ngayon is walang trabaho. Kasi kung ano po yung nararanasan mo sa ngayon, ay siya rin po itong magre-reflect sa future mo. Na kung ikaw itong nagpapalabas ng pera sa partner mong lalaki, ay for sure utol, hanggang sa future ay magkakandara pa ka talaga na ikaw itong magbabanat ng buto para sa pamilya ninyo. Kasi nandyan na sa umpisa pa lang nagpapalabas ka na ng pera eh. So makakasanayan po ito ng partner mong lalaki. So ngayon, let's say sa kalagitnaan na ng relationship ninyo, na ginawa mo ito na hindi ka magpapalabas ng pera sa loob ng 2 buwan, and then yung lalaki is hindi rin talaga nagpapalabas, eh kailangan mo nang atrasan yan utol. Dahil yung motibo niyan talaga sa'yo is yung pera mo lang. Napapakinabangan ka niya. So that's why nag-i-stay yung isang lalaki. That's why hindi ka niya pinapakawalan kahit ayaw mo na. So kailangan mong imulat ang iyong mga mata. Tignan mo utol kung ano yung mga realidad ng mga pangyayari. Kasi kung magpapakabulag ka, na buong akala mo is mahal ka niya, pero kung mawalan ka pala ng pera, is itsapwera ka rin ng taong yan. Paano kung magkasakit ka? Paano kung mawalan ka ng trabaho? So sino yung magpapakain sa inyo? Sino yung magbubuhay sa inyo? Wala. Talagang iiwan ka lang ng lalaki kung wala na siyang makukuha sa'yo. Pero Kuya Kiko, what if sa loob ng 2 buwan is nagbibigay naman siya ng pera,
So mas okay po yan, utol. Pero dapat is mas lamang po yung binibigay niya compare sa'yo. Kung tutulong ka man sa kanya is pakonti-konti lang. Kailangan talaga is siya itong magbabanat ng buto para sa relationship ninyo. Dahil again, uulitin ko diyan po nagpapahiwatig kung ano siya klaseng padre di pamilya balang araw. Yes? Okay? So yon, and then ito. Ano pa yung isa nating 2 months rule? Okay? Walang iba kundi sa loob ng 2 buwan is huwag ka munang magpagalaw. Lalong-lalo na talaga sa mga baguhan pa lang. Na bumuo or bago pa lang nabuo yung inyong relasyon or yung relationship ninyo. Kasi kung minsan may mga kalalakihan din talaga na pumapasok lang sa relasyon para makagalaw ng babae, para matikman yung isang babae, or para matikman ka talaga niya. Oh no! And then once na matikman ka niya is, etsupera ka na niya. Hindi nyo ba alam mga utol, sa mga dating kapanahunan pa, is kung minsan nga umaabot ng ilang buwan or ilang taon na walang galawan na tinatawag natin platonic relationship. Yes? Na kung minsan hanggat hindi pa naikasal is hindi muna or wala mo nang tsuktsakan. Yes, kailangan muna may respeto or igalang nila yung kung sa Biblia pa, siyempre may kasulatan doon na hanggat hindi mo pa asawa yung isang tao is huwag mong galawin or huwag kang magpapagalaw. Yes? So ganun po yan mga utol. So sa ngayon kasi is iba na mas nauuna pa yung talik kahit hindi pa karelasyon. Mas nauuna pa talaga yung pagpapalabas ng pera kahit hindi pa naman asawa. That's why marami ngayong nasasaktan. Marami ngayong naiiwan. Dahil mas inuuna pa yung kalam ng bituka or yung init ng laman, or kaysa ino-nurture muna yung relationship or yung attachment ninyong dalawa, na kailangan nyo niyang mauna. Na pagmasdan nyo muna yung bawat isa. Na kailangan nyo munang palakasin yung chemistry ng bawat isa. Yung mga raramdaman ninyo sa bawat isa. Hindi yung sa pamamagitan ng pagtatalik. Kasi utol kung nagmamahalan lang naman kayo dahil sa talik or dahil sa magaling siya or dahil sa magaling ka rin, na parang dyan lang tumatakbo yung relationship ninyo, trust me utol, masisira at saka masisira lang din talaga yung relationship ninyo. Kasi hindi kayo namumuo dahil sa pagmamahalan. Actually yung relationship is hindi po yan batayan yung talik na para mabuo yung relationship ninyo. It's just a part lang po yan na para mapainit pa yung relationship o yung pagsasamahan ninyo. Pero iba kasi pag may love nagmamahalan kayong dalawa. Hindi yung mag-e-stay ka dahil masarap siya. Hindi yung napa-fall in love ka sa kanya dahil yun na nga, dahil sa nauna pa yung talik. Instead na paunahin muna yung nararamdaman, yung pagbibigayan ng respeto, yung pakikiramdaman, yes, yung pag-alala. Nasa ka na lang yung pagtatalik, utol. So yun po yun yung 2 months rule natin na tinatawag. Na para masupalpal mo talaga yung isang tao, na dito mo malalaman yung isang lalaki kung ano yung motibo niya. Na once na nagsawa siya sa'yo, once na umatras siya sa'yo, na once na nababaliwala ka niya, once na ginawa mo yung 2 months rule na ito, ay tiyak sigurado na siya po ay isang red flag. So pero mas mainam na po yan utol kahit paano ay nailigtas mo ang iyong sarili hanggat maaga pa or habang maaga pa. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para